Wala, wala. Ito, madalas niya sumasakit sa parte ng katawan niya. Ako lang ang nakaano ito dahil nung araw na disgrasya to eh. Aksidente to. Kaya yung pinakamasakit sa kanya ito, saka yung pinakabalakang niya. 2 taon nang manghihilot si Anton dito sa Divisoria. Ito yung hinihilot ko. Sinusundan ko yung ugat. Kasi madalas yan nagbibigay ng pamimitik ng nangangalay. Hilot ka, Kuya Boy. Tapos ng grade 6 si Anton at sa kapitbahay siya natutong maghilot. Natutunan kong magmasahe. Bata pa lang ako, may naghihilot sa akin. Matanda, si Tatay Eddie. Ngayon wala na siya. Parang pinamahagi na lang niya sa akin nun. Parang siya ba ang nagbigay sa akin ng kaalaman na tinuruan niya ako. Mga nagtitinda rito ang madalas niyang suki. Naka 150 pesos na siya sa 2 customer. Mula 50 pesos hanggang 100 pesos ang singil ni Anton. Pagkatapos ko magbasahe, ikot muna ako. Ikot-ikot, lako ng sigarilyo para lang makabenta ako. Pandagdag lang na kita ko sa pagmamasahe. Kahit na maliit lang, madagdagan ko lang, makaraos lang ang pamilya ko. Dalawa ang anak ni Anton. Ang hirap ko kaya nung umpisa ko nun sa Divisoria, natatakot ako nun, hindi ko alam. Kasi yung mga ibang vendor doon, sama ng tingin nila sa akin. Malakas ang kompetisyon dito. Maabot kami ng ng 300 na 300 na tao. Bawat gabi. Bawat gabi. Tirik na ang araw pero wala pang laman ang tiyan ni Anton. Tulog pa yung mga anak ko. Kaya pagdating ko sa bahay, sabay-sabay na kami nag-aalmusal. Kasi hinihintay pa nila ako para makakain lang yung mga bata. Isa si Anton sa halos 15 milyong kataong manggagawa na nasa informal sector. Napaka-vulnerable kasi yung informal sector natin, walang mga benepisyo yan. Dahil nga informal sila, hindi tuloy-tuloy ang kanilang kita. At dahil hindi tuloy-tuloy ang kanilang kita, hindi sustainable, wala sila yung mga benepisyo na nakukuha ng nasa formal sector. Ang kinita niya sa nakalipas na 5 oras ang pambili nila ng almusal. Ito kayo. Dito kayong dalawa. Dito ako, ya. Laking proud ko na magkakuha ng ganon dahil sa panahon ngayon wala nang lalaki na ganon. Kundi nambubugbog, lasinggero ka. Eh sa kagaya ni Antong, wala ka nang masasabi.
Dating janitor si Anton. Namasukan din siya bilang kasambahay. Gusto ko pag-aralin ng mga bata. Ayoko yung matulad sa amin kahit grade 6 lang natapos ko. Hindi tuloy ako nakatungtong ng high school. Ayoko yung makita na bata pa, nag-aasawa na. Ayoko yung naliligaw sila ng landas. Gusto ko yung meron sila natapos. Pagkatapos niyang maghatid sa anak, kayod ulit si Anton. Naggugupit rin siya. Mga kapitbahay ang parokyano niya. 40 pesos ang singil niya. Kaya ako natuto niya noong araw. Naging katulong din ako sa parlor. Shampoo mo nga to, sabi niya gano'n. Nagustuhan naman nila yung pag-shampoo ko hanggang sa nag-ano, lalo na pag may kulay. Pagkatapos maggupit, nagtinda siya ng kape sa Quiapo. Yung kinita ko ng maga, di natira na lang sa akin, 150. Natira kasama, labas na yung almusal namin, tanghalian, saka yung baon. Binili ko ng mga kape. Doon kami umuutang ng kape, mamayang gabi bayad. Pagkatapos mamayang gabi magtinda ng kape, nagmamasahe. O dito, double purpose. Malinis siyang magtimpla ng kape. Tsaka mabait siya. Parang nasa puso niya ang pagtitimpla ng kape. Kasi nga, para lang sila maka-survive, kumukuha ng iba't ibang trabaho para lang ma-augment yung income. Kasi nga, yan ay simptomas ng kakulangan ng trabaho lalo na sa manufacturing. Kung mamasok kasi sa manufacturing, meron silang regular income, hindi ba? Na usually, medyo may kataasan kaysa doon sa nakukuha nila as sa informal sector. Tumutubo siya sa pagtitinda ng kape, pero hindi pa rin ito sumasapat sa kanyang pamilya. Kaya na persado sila itong na kumuha ng mga maraming part-time jobs na irregular. Kung hindi, magugutom sila hindi ba? Ang una kong customer ngayong gabi, kundi si Ate Lucy. Tapos meron pa niya mamaya, siya pa ang buwenimano ko sa hilot ngayong gabi na ito. Umabot sa mahigit 300 ang kinita ni Anton sa buong maghapon. Sa lahat ng mga hinihilot ko, sa kanila lang ako umaasa kasi hindi pwede sa akin ang tamad dahil magugutom ang mga anak ko.